So let's answer this PSAD problem, specifically strength of materials. So passboard daw to, May 1992. Okay, so a load P is supported by three wires as shown. So the members are identical except in length. So determine the force in wire AD. So ayun, since symmetrical yan, oh, yeah, that is also force in wire CD. Ayun, symmetrical sila. So, kung ano yung force nitong AD, ganun din yung DC. Kasi symmetrical sila. 3L/4 yung length, yung distance between yung gitna, and yung length nila. Ay, horizontal and vertical distances nila equal, so total length equal din. Kaya, determine the force in wire AD, so yun na rin yung CD. And find the force in wire BD, yung gitna, and calculate the deflection at point D. Point D. Okay? So, statics. This is basically statics lang yung first two. Pangatlo, yung third item yun na yung sa strema. Oops. Sana din narinig yan. Ko na makakat. For a while. Game. Okay. So, gagawin natin dito. Since we have downward force P, so syempre, to balance that, we have an upward force as reaction. Itong tatlo. So you have upward force here. Kung basically, method of sections at pwede mag-cut ka dyan. Yung bilog na yan. So ito may ma-activate na forces. Tension din. Kasi yung point D, hinihila nila. Ayan na. Okay, so given that, we have force AD. Force AD. We have force BD. And force, ayusin ko lang itong B. And force CD. Pares lang yan. Okay, so anong gagawin natin dyan? So, ito yung distances nila, 3/4 L and 1 L. So, pwede kasi natin yang i-simplify para di ka magka-fraction. Tingnan mo to, pag multiply ko to ng 4, ito magiging 3. Tama? So, i-multiply yung 3/4, multiply ko by 4. So, 3/4 times 3, 3/4 times 4 rather. So, magiging 3 na lang siya. Ito yan. Then, mapapansin natin na this is a well-known Pythagorean triple. Kasi yung L, which is 1 times mo by 4, so 4. Or, ganito rin yan. Pwede rin siyang ganito mo siya i-simplify. Oops. Saan ko lang yung calcio ko? Mm-hmm. Check so long. Okay, ayun. So, di ba 3/4 over 1? So, pwede natin gawin ganun para ma-simplify niya. Kasi ang goal nitong mga triangle dyan, mas okay kasi kapag naka-simplest form. Yan yun. So, naging 3/4. So, yung 3/4, gagawin nating 3 and yung 1, gagawin nating 4. So, you have 3/4. Syempre, we all know this na. This is a 5. So, that is a 3/4/5 triangle. So, kapag ganun, alam mong right triangle din siya. So, this is also 3/4/5. So, parang dito, 3/4/5. So, dito ko na lang siya isulat sa baba. Basta yung horizontal yung 3. Ganun. Horizontal yung 3, vertical yung 4, then yung hypotenuse, yung longest side yung 5. Okay? Ayan na. So, yun, statics na tayo. Summation of forces along x equals 0. So, wala namang x dyan. So, ito lang yung meron. Ito lang yung magkokontrahan, si FAD at si FCD. So, ano yan? So, FAD, force at AD, then ito is yung horizontal, 3. Ito yung multiplier niya. Baga, ito yung x component niya. So, 3 over yung hypotenuse, 3/5.
Then equate na lang natin to sige, wag na lang pala equate kasi may gagawin tayo dyan. So, negative natin yung to the left and positive natin yung to the right. So, ang to the right ay FCD times, ano yan, 3/5 pa rin. Equal lang yan sila eh. So, yun, makikita mo, pares nga sila, equal nga sila. Diyan pa lang, makikita mo na equal eh. Motion of forces along X. Ang next is a motion of forces along Y equals 0. So, that will be, sa lahat ng pataas, lahat naman yun sila pataas. FAD times yung vertical naman, which is yung 4/5 plus yung FBD. Wala na tayong multiplier dyan kasi along y-axis naman na yan. So, no need na ng component. Then FCD times yun pa rin, 4/5. Equal yan kay P. Okay. Dalawa lang yung statics natin na magagawa. Kasi kapag ganyan, di mo pa yan magagamitan ng sige, pag nag-moment ka dyan, marami kasing ma-activate na force eh. Say, mag-moment ka dito. Ito ma-activate tong forces na to, fixed pa man din yan. So, ito na, pag ganyan, indeterminate, indeterminate structure na yan. Kasi di mo na siya kayang isolve ng statics alone. So, doon papasok yung concept ni strain or yung deformation. So, you need to introduce another equation. Kasi dalawang sa equilibrium forces, summation forces along X, summation forces along Y, and summation forces along Z, or I mean summation of moment along Z kapag nag 3D ka na. Pero kung 2D lang yan, summation forces along X, along Y, and moment lang. So, ayun. So, hindi nakakayanin. 'Di ba? Kasi we have three unknowns and then dalawa lang equation. So, we have to introduce another equation. So, doon na nga, si strain. Doon papasok si strain. Yung strain is, 'di ba ano to? PL over AE. Ayan, dyan siya papasok. So, then, ayan. So, calculate the vertical deflection of point D. Sige. So, ito binura. Okay na yan. So, dito na. Ang strain, concept naman ng strain is, ang strain, di ba, that is unitless. Kasi, ano yan eh, ang strain is the ratio of the change in length over total length. So, ito, deformation yan. Iba yung strain. Ang strain is, epsilon ata yun. Tama. So, that is deformation all over total length. Ganyan. So, dito, deformation yung kailangan natin. Okay. So, sige. Gawin natin. 'Di ba? Ito, mag-a-assume na tayo ng magiging behavior ng mga wire na yan. So, if we have tension force here, pababa. We have that tension force pababa. So, syempre, mag-elongate yung mga wire, 'di ba? So, haba sila. Kung haba sila, okay, kung haba sila, nasan yun? Okay, extend ko lang. Kung haba yan sila, okay, sige, exage natin. Hahaba yan sila. Ayan. Ito, haba rin to, ang gitna. Kung aso mo mahaba yan, yung relationship din nila is naka-right triangle din yan. Magiging right triangle din yan sila. Ayan. So, this is a right triangle. This is a right angle. This is also a right angle. So, ayun. So, ito na yung ito na yung deformation. Ito na yung maging deformation ni ED. Okay, ito naman yung deformation ni CD, which is same lang sila. Diba? Same sila ng force, same din sila ng deformation. Delta CD, and ito is delta BD. Ayan. So, kailangan ba natin kunin yung Pwede. Pwede naman natin kunin. Mas safe yon. Kunin mo yung angle
Okay, so kuha ka ng angle dyan. Kunin mo yung theta. So, theta is, di ba, tangent lang naman yan. Kasi we're given opposite and adjacent. Actually, pwedeng hypotenuse. Basically, ano na yun, pwede mo nang gamitin yung ano. That is also equal dito eh. Ito na rin yan. Hindi yan dito kasi yung kabila yung gamit eh. Ito dapat yan kung dito yung theta mo. So, opposite mo is 3. Ayan. Opposite mo is 3/4 or gagawin nating 3 yan. Ayusin ko lang. Sige. Pagpalitin ko to. Lagay ko na lang dito para di siya nakalilito. Kung gagamitin natin yung theta dito, so ito yun na yung 3, ito yung 4. Basta yung horizontal yung 3. Ayan, 3, 4, 5. So yun, arc tan 3/4 lang yan. Diba? Tan theta is equal to opposite. That is 3 over adjacent. Opposite over adjacent, TOA. So theta is, ano na lang natin. Arc tan 3/4. And torque ko to sa 0 kasi angle. So 36 point ano yun? 87. Ayan. Hmm. Okay, so given na, by vertical angle theorem, so ayan. Theta rin to. Also theta rin to. Theta rin to. Isa lang naman kailangan may analyze dyan eh. Isang triangle lang naman yun eh. So ayan, may relationship na yung ano natin. May relationship na yung tag nito mga deflection natin. So we will have tangent theta. Actually, pwede na nating, no, wait lang. This one is adjacent. This one is adjacent, right? Adjacent, let's say ito yung angle natin, over hypotenuse. So cosine pala gagamitin natin, not tangent. Okay. If that's the case, then cosine theta is equal to adjacent delta CD over hypotenuse delta BD. So, pwede mo lang i-ano to, cosine theta. Cosine theta. So, ayun, 4/5. Nagpalit lang din siya. Kasi yung cosine nito is adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. So, that is 4/5. Ibig sabihin, so 5 times delta CD, course multiply na 5 delta CD equals 4 times delta BD. Yan na yun. Sige. Ito ay yung delta CD, ito, apply na natin to. PL over AA. So we have 5 times, okay, mag-block na ulit tayo. So 5 times delta CD, that's PL over AA. PL over AA ng CD. Ganun ko na lang siya isulat. Then 4 times PL over AA ng BD. Okay? So, ayan. Pwede na natin gawin tong what? PC. Okay. Okay, sulat ko na lang. So, 5 times PCD. FCD na lang pala. Yung pinangalan ko eh, di ba? FCD, which is also equal sa AD. Parehas lang yan sila eh. Okay, pero mamaya na lang natin yan. Basta alam na natin, equal lang sila. So, FCD is ito, yung buong length niya. So, sulat ko na. So, length ni, ano yun, AD is equal lang din, ito yun, ito yung length ni AD is equal lang din sa length ni DC. Diba? So, equal lang din sa length ni DC. And that is square root. Square root lang yan. Ito yan, itong buong yan. So, hindi yan yung 5. Kasi yung 5 yung simplest form natin eh. So, dapat, ano yan? Yung isusulat natin, that is the square root of L squared. L squared isang side length squared plus 3/4 squared. 3/4 ng L squared. Pwede mo na ito i-recta.
Pwede mo na yung i-calculate. Yung L, factor out. Pag nilabas mo yung sa L, square root mo, so L na lang, di ba? May ilabas kang L, bale. So this one, magiging 1 squared, square root ng 1 squared, plus 3/4 squared. Ayan, so 5/4. 5/4 L lang pala eh. Or basically, yung 5 nga, ay, di ba, minultiply natin yan ng 4. So parang ibabalik mo lang din yung 4. So 5/4 L. Ayan, 5/4 L. Yun pala yun. O, sige. Tignan natin anong mga maka-cancel kasi dito. 5/4 ng L. Area. Okay. So, same sila ng EE. Okay. Then, that makes it easier na lang. EE, AE. Same sila, di ba? Ayan. Identical. Pag sinabi identical, same shape, same size, same composition. Ganyan. Identical. Same lahat. So, pwede ko na yung tanggalin pala yan, no? So, ito na lang pala yung magbe-bear dito. So, FCD times 5/4 ng L. Equal sa para tong nakaano na exponent pero sa kabila. May tawag doon Tration ba 'yon? Yeah, tration. So ito ay PL over APBD naman, FBD naman to. FBD times length ni BD. O ayun, L lang 'yan. O ayun, ano mangyayari? 5/4, 4/5. Okay, nakikita ko na. 4 times 4, pag ito finactoran ako dun, 5 times 5, 5 times 4, di ba? So, parang 5 times 5, 25. Para lang mapag-match ko, para wala akong denominator. So, ito pinag-multiply ko 5 times 5. Then, itong 4, multiply ko sa kabila. Magiging 60 naman doon. Tama? So, 25 FCD times L. Actually, maka-cancel din pala yung L, ano? So, tanggalin na natin. Kaya pala, kinil lang din. 25 FCD is equal to 4 times 4, 16. FBD. Ayun. Ayan, we have three equations na. Tama? Three equations, three unknowns. So, sige, arrange na lang natin as yung maayos. Ito, okay na tong dalawang to. Kasi FAD, FCD. FAD, FBD, FCD. So, sige, ayusin ko to. Ayusin ko lang tong isa para nakaano siya. Kung igagamitan natin ng calculator is friendly na siya doon. Ayan, FAD, so walang FBD. FAD, FBD, FCD. Ganun yung format. FAD, FBD, FCD. Dapat ganun magkakasunod. FAD, FCD, FBD. Ito walang FAD. So kung ayusin natin to, lipat dito si F6, C16, magiging so 0 tapos negative. Or ito na lang ilipat natin sa kabila para positive to. 16 FBD, then lipat to sa kabila, minus 25 FCD equals 0. Ayan, pwede na. Ayan, tatlong equation na yan ang kailangan natin. Okay. So, mode 5, 3 equations. So, 2. So, you have FAD, FBD, FCD. Makikita naman dito na equal lang din talaga yung FAD at FCD. So, negative 3/5 FAD. Tapos, FCD, FBD wala. FCD meron 3/5. That is 0. And then, FAD, yung pangalawa, FAD, 4/5. FBD is 1. FCD is also 4/5. Then that is equal to 1. And finally, 0. 16 FBD minus 25 FCD equal to 0. Pwede palang nilet ko na lang yun. Ayun na. 80 over 253. Tama? So, ibig sabihin, naka-in terms of P yun. 80 over 253P. Then, 125 over 253P. Then, 80 over 253. Yun yung FAD, FBD, then yan, FCD. So, ayan, equal nga lang sa FAD at FCD. Then, kapag ganun, paano yung isa? Ano ba tinatanong? Vertical deflection of point D. Ano yan? Anong deflection yan? Ito yan, delta BD.
O, di ba? Ano yung delta BD natin? Ito yun. PL over AE. So, delta BD was PL over AE. Ano yun? FBD. Ito ang kailangan natin. FBD, L, FBD ay L lang naman. Tas AE. O, ano nangyari? FBD. Meron na tayong FBD. Ano yung FBD kanina? Ang FBD kanina ay, yun nga, 125. Ano yun? Times P over 253. So, ano nangyari? Eh, di nagdagdagan lang siya ng ano, ng L over AE, di ba? 125P over 253, 125P over 253, L over AE. L over AE. Ito lang yung nadagdag sa kanya. L over AE. So, ayun, deflection at point B. Ayun, so, hope you learned something.